Nalaman ko na lang na may iba na naman siyang babae. Dalhin niya yung babae doon sa pamamahay namin. Welcome, standard setters. This is your space to build self-worth, setting boundaries in love and in life. Are you ready to unlock your inner power? Let's make it happen. So our content for today is magbabasa ako ng sender natin kasi nga pinakasalan pa rin niya kahit nahuli niya na may ibang babae. Kasi nga buntis siya nun. So basahin natin to. I will try to translate kasi nga Bisaya to. So meron akong husband. 7 years na kaming kasal. 4 years kaming in a relationship bago nagpakasal. Meron kaming 2 anak, puro babae. Tapos babae pa yung anak niya, no? Tapos nag-cheat. Bait? So, siya lang yung nagkaroon ng source of income kasi hindi naman ako pwedeng mag-work kasi may 2 kaming anak na alagaan. So, sa BPO siya nag-work sa call center. Ang dami talagang issue sa mga call center na yan. Oo, team building ka mo. Anyway, so nung una ko siyang nahuli, buntis ako noon, ikakasal pa lang kami. Pero binigyan ko siya ng chance kasi nga natakot ako na maging single mom na tawaging disgrasyada. Alam niyo kasi, mas okay pa nga na tawagin kang single mom kaysa naman in a relationship kakasal kayo na nakapakasal pa talaga kayo tapos ganun siya. So bago pa ako nag-graduate noon, 24 yung edad ko. Tinatawad ko siya at pinakasalan ko pa rin kahit ang dami ng red flag na nakita ko. Kasi akala ko magbabago siya. Pero noong 2024, ang dami niya mga sinisearch na babae kasi makikita yun sa active log o sa mga search button, ganun. So, nung November 1, nalaman ko na lang na may iba na naman siyang babae. Tapos, dinala pa talaga niya doon sa bahay namin. Kasi wala kami doon, umuwi kasi kami sa probinsya. So, nagkakaroon siya ng chance na dalhin niya yung babae doon sa pamamahay namin. Tapos, kinonfront ko siya. Tapos, umamin naman siya. Tapos, nanghingi talaga siya ng last chance kasi magbabago na daw siya. Babalik na daw siya ng Panginoon. Gamitin pa yung Panginoon, no, para talaga makonvince ka ulit at maluko ka na naman ulit. Kasi gusto daw niyang i-prove. Hindi mo na kailangang saktan mo muna ng paulit-ulit na bisis. Tapos, diyan mo pa sasabihin na i-prove mo na nagbago na siya na mahal ka. Yung mga ganitong klaseng lalaki, hindi na to dapat bigyan ng second chance eh. Kasi gagawin at gagawin nila ulit. So ayaw na kasi niyang bumalik sa trabaho daw. Kasi yung kabit niya ay workmate niya doon sa office, call center. Hindi ko alam kung bibigyan ko pa siya ng chance. Pinalayas ko siya, ayaw naman siyang lumayas. Please, ano ba yung gagawin ko? Sinabihan ko siya nga wala na akong love sa kanya. Ay para ka talaga yung kapatid ko. Kasi ganito din yung situation niya. Buti na lang, dumating siya sa punto for how many years? Like 15 years? Dumating siya sa punto na ubos na siya. Huwag nating hintayin na dumating ta sa punto na ubos na ubos ka na. Kasi kung bibigyan natin ng chance yung mga ganong lalaki, gagawin nila ulit until maubos ka na. Yung mararamdaman mo na lang is galit. Pero ako natakot na akong umasa sa mga words niya. Wag na day. Wala day. Deep down sa ako, sabi ko, deserve ako ng someone better. Yes, we are. Gagamitin pa nila yung mga anak nyo para malumo ka na naman, maawa ka na naman. Kasi ginagawa niya yan sa kapatid ko. Mga ganyan style. Gagamitin yung mga anak para pagbigyan na naman ulit. So ayun, naguguluhan siya kung ano ba yung gagawin niya. Yung gagawin mo lang, day, once naghesitant ka na, once marami ka ng doubtful na yung relationship, yung nararamdaman mo, doubtful ka na sa kanya, the answer is always no. Once you doubt. And yung instinct mo na yung nagsasabi sa'yo na enough na. Kasi kung papatawarin mo yan ulit, dahil gagawin niya ulit yon at masasaktan ka na naman ulit. Tapos paulit-ulit lang yung mangyayari sa buhay mo. Alam mo ba yung kapatid ko, gustong-gusto ko na talaga silang maghiwalay na. Kasi mas nakikita kasi natin kung ano talaga yung sitwasyon. Ikaw kasi yung nasa current situation na ganyan. Parang ang hirap mag-decide kasi marami kang i-consider. Tapos makakalimutan mo na yung sarili mo. I-consider mo yung mga anak mo, kapakanan nila, ayaw mo maging single mom, ayaw mo mag-umpisa ulit. Ayaw mong i-end yung relationship kasi ayaw mong mag-umpisa ulit. For what? Para magsayang ka na naman ng another 10 years? Another 7 years? The same thing na paulit-ulit yung mangyayari. Nga instead,
i-let go mo na siya para may space sa tamang lalaki para sa'yo. Kasi hindi kasi yan darating yung tamang lalaki once nakahawa ka pa dun sa maling lalaki, dun sa lalaking sinasaktan ka at hindi ka nakita ng importansya. Kapatid ko naman is dumating sa punto na napagod na siya kasi nga nakita niya sa phone lahat, mga video, mga S-video, mga kababuyan na ginawa. Kasi ito namang bayaw ko, napaka-stupid. Gumagawa ng mga kababuyan, nire-record pa. Lagi ko nang pinipray na naiwanan na niya yung lalaki niya. Kasi nai-stuck siya palagi. Yung pag maghiwalay sila, kasi pag ganun sila, maghiwalay sila, gumaganon siya, nakapagtayo siya ng negosyo, tapos nagluhod-luhod na naman, gusto makibalik, gumano na naman siya. So, sabi ko sa kanya, pabigat lang talaga siya. Hindi pa siya nagsuporta talaga sa mga bata kasi yung kapatid ko yung nag-aano talaga sa lahat. Tapos kaya pala wala siyang pera doon sa call center niya kasi nga dinadatong niya sa mga babae niya. So, yung mga ganong klase, iwasan natin yan at hindi na yan natin bibigyan ng chance. Sa sitwasyon mo, girl, merong tao na though kahit kasal kayo, darating din yung panahon na mawalang bisa yung kasal in the future pag makahanap ka na ng tao na talagang makikita yung worth mo kasi we are worth it. For now, kailangan mo muna na bigyan yung time yung sarili mo. Bigay yung pagmamahal mo sa sarili mo na you will reconnect on yourself. And then, darating din yung tao na para sa'yo talaga. Tanggapin ka, pati mga anak mo. Yung kapatid ko, dalawa din yung anak niya, special pa yung panganay. Binibigyan siya ng time na mag-heal. Actually, dalawa silang naliligaw sa kanya. Puro sila mga, puro sila mga afam na may mga kaya. So sabi ko sa kanya, bakit ka gustong magsasuffer doon sa lalaking yan na wala namang ambag, ginagamit pa yung sasakyan na binili mo na pambabae. Ikaw pa gumagasto na marami namang lalaki na mababait na gustong kang alagaan at hindi ka na mai-stress sa kakahanap ng pera para sa pamilya mo, para sa mga anak mo. Basta girl, mag-pray ka lang talaga na bigyan ka ng lakas ng loob para sa mga desisyon mo sa buhay at para din sa dalawa mong mga anak. Ang daming pamilya na kahit hindi na talaga pwede, nilalaban pa rin nila. Kahit sinasaktan sila ng paulit-ulit, nag-cheat na ng paulit-ulit, pinapatawad pa rin nila kasi pinilalaban nila yung pamilya nila kasi may anak sila. Kasi ayaw nila na maging broken family. Pero sa ganong klaseng relasyon na pag lagi kayo nag-aaway, malalaman din yan at makikita din yan ng mga anak mo at sila din mismo maaapektuhan na makikita nila yung pagsasuffer mo, yung pag-aaway. So maaapektuhan din sila. Why not choose yourself? Ibigay mo yung pagmamahal mo sa sarili mo. Hanapin mo muna yung sarili mo kung ano talaga yung gusto mo. Kasi alam ko naman na graduate ka naman, kaya mo naman na tumayo ulit, mag-umpisa ulit. It's okay to start new. Huwag tayong matakot na tapusin kasi ending is a new beginning. Tapos mag-pray ka na bigyan ka ng guidance sa lahat ng mga decision mo. So yun lang, sana nakatulong. Thank you so much for watching. Subscribe to unlock your inner power.